Hello and welcome again to Pinay Cooking Lessons. For today, we're going to remake our sapin-sapin video. So, isa po ito sa mga paboritong videos dito sa atin sa Pinay Cooking Lessons at sa Nanay Nikki Kay channel natin sa YouTube. Ang mga ingredients na kailangan natin for our sapin-sapin ay 1 cup ng powdered malagkit. So, ito po yung glutinous rice or yung sweet sticky rice na tinatawag. 1 can ng condensed milk, 2 cups or 1 big can ng thick coconut milk, 1 cup ng sugar, and of course, in sapin-sapin ng ating gagawin, kailangan natin ng purple and egg yellow na food color. So, you may use yung liquid o kaya ay yung powder na food color. But I find na yung powdered food color na nabibili sa Pilipinas ay mas magandang gamitin dahil mas intense yung kulay niya instead of the liquid. At yan lang ang mga ingredients na kailangan natin for this recipe. Before we start mixing, ang una nating gagawin ay magpapakulo muna tayo ng tubig dito sa ating steamer. Kagaya ng ginawa natin sa puto before, lalagyan din natin ng old cotton na t-shirt yung lid ng ating steamer. So, dito sa ating bowl, inilagay ko na yung ating powdered na malagkit. So, dito isasama natin yung ating sugar. And then, i-mix natin ito together. And then, i-add natin dito yung ating 2 cups ng thick coconut milk. And then, i-mix natin ito together. And then, i-add din natin dito yung ating condensed milk. And then, i-mix natin ito ulit hanggang maging well-blended sila. So, now na na-blend na natin mabuti itong ating sapin-sapin mixture, hahatiin naman natin ito into 3 portions. Nahati na natin into 3 portions itong ating sapin-sapin mixture. So, roughly, bawat isa nito ay naglalaman ng about 1.5 cups. Yung isa doon sa ating tatlong mixture, lalagyan natin ng purple food color. So, depende sa inyo kung gaano katingkad yung gusto nyong gawin para dito. And then, i-mix lang natin ito hanggang magpantay yung kulay niya. Doon naman sa second part, lalagyan natin ng egg yellow na food color. So, depende rin kung gaano katingkad or ka-dark yung inyong gusto na kulay para dito. And then, yung third part, hindi natin kukulayan. So, hahayaan lang natin na ganyan siya. So, dito sa square pan natin, lulutuin yung ating sapin-sapin. So, to prepare our pans, ibabrush lang natin yung loob nito with oil o yung langis na nakukuha natin from the latik. O kaya naman, kung wala, ay pwede na rin ang butter or margarine. So, dapat pati yung sides ibabrush natin. Pwede na ngayon itong ating pan na paglutuan ng sapin-sapin. Ngayon sa layering, pwedeng unahin nyo muna yung purple, and then yung yellow, and then yung white. O kaya naman ay unahin nyo yung white, and then yung yellow, at saka yung purple sa top. So, una nating ibubuhos yung ating white mixture. And then ilalagay natin ito sa ating steaming rack, at ilalagay natin sa ibabaw ng ating steamer. So, dapat kulong-kulo na yung ating water bago natin ito isalang. Next, tatakpan natin ito with our lid. At hihintayin natin na maluto yung ating first layer. Check muna natin yung ating sapin-sapin. So, itetest muna natin itong ating first layer with a toothpick. And then, kapag wala nang sumama doon sa toothpick, ibig sabihin, firm at luto na yung first layer natin. So, ngayon naman, pwede na nating ilagay yung second layer. So, kailangan firm na yung naunang layer bago natin ilagay yung kasunod para hindi maghalo yung kanyang kulay. Ang next layer na ilalagay natin ay yung yellow naman. And then, tatakpan natin ito ulit. At hihintayin naman natin na maluto yung ating second layer. Check muna natin ulit itong ating sapin-sapin. So, test muna natin ito kung sumasama pa ba yung ating mixture. So, pag hindi na siya sumama, pwede na nating ilagay yung third layer ng ating sapin-sapin. So, yung last layer natin ay yung purple. So, hahaluin muna natin ito bago natin ilagay. And then, tatakpan natin ito ulit. At hihintayin natin na maluto yung ating third and final layer.
So, kailangan din, i-check nyo paminsan-minsan yung water level ninyo kasi baka mamaya ubos na pala yung tubig. So, masusunog yung inyong steamer. Check muna natin ulit itong ating sapin-sapin. So, mag-insert tayo ulit ng toothpick dun sa gitna. And then, kung lumabas siya na clean ulit, ibig sabihin luto na tong ating sapin-sapin. So, at this point po, pwede na nating patayin yung apoy at pwede na natin tong hanguin. So, ito na yung ating sapin-sapin na inalis natin sa steamer. So, ito ay hahayaan muna natin na mag-cool down completely. So, babalikan natin to. Naubusan na ako ng latik na ilalagay sa ibabaw ng ating sapin-sapin. So, today, ipapakita ko na rin sa inyo kung paano ako gumagawa ng latik. So, what I have here sa pan is 2 cups ng thick coconut milk. Ang gamit ko dito actually is yung galing sa lata. So, mas maganda kung ang gagamitin ninyo ay yung fresh na coconut milk. Kasi kung nakalata ang inyong gagamitin, huwag kayong umasa na makakakuha kayo ng oil dito. Unlike pag ang ginamit nyo ay yung fresh na coconut milk, makakakuha kayo ng oil. So, i-on natin muna yung ating kalan. And then, over medium heat, hahayaan lang natin ito dito sa pan nang hindi natin muna hinahalo. Balikan natin. Nagsisimula nang kumulo yung ating coconut milk, pero hahayaan lang natin siya at hindi natin hahaluin. So, dapat medyo mahina lang yung ating apoy at huwag masyadong malakas para hindi nasusunog agad itong ating latik. So, babalikan natin ito ulit. So, kumukulo yung ating coconut milk. So, by this time, kung ang gamit natin ay yung fresh coconut milk, dapat ito ay naglalangis na. But since ang gamit nga natin ay nakalata, so wala tayong makukuhang langis for this. Halos patuyo na itong ating coconut milk, pero kung makikita ninyo, wala siya talagang oil na na-produce. So, ang ginagawa ko dito, bali, is naglalagay ako ng vegetable oil or canola oil para magkaroon ng kaunting langis ito. So, dadagdagan natin to ng konti. Kung ang gagamitin ninyo ay yung fresh coconut milk sa paggawa ng latik, the less times na haluin nyo ito, mas maraming coconut oil ang mapoproduce ng inyong latik. So, kapag halos tuyo na yung inyong coconut milk, pwede na itong haluin. So, kung makikita ninyo, brown na yung ilalim niya bale. So, once nag-brown na itong ating latik, pwede na nating patayin yung apoy. And then, papalamigin lang natin to bago natin gamitin. So, once nag-cool down na itong ating sapin-sapin, pwede na natin itong hiwain. Kung mapapansin ninyo, hindi dumidikit nun sa ating panghiwa yung ating sapin-sapin na ginawa. Ang ibig sabihin nun, maganda yung pagkaluto natin at ito ay ininainin. Next, papahiran natin ng kaunting oil coming from the latik yung ibabaw ng ating sapin-sapin. At lalagyan natin ng latik sa ibabaw. Kung may matira dun sa inyong gagawin na latik, huwag nyo itong itatapon. Ang gawin niyo dito ay ilagay nyo sa isang reusable na plastic container at i-refrigerate nyo. Kasi ang latik, once iniwan ninyo sa counter lang or sa mga cabinets, ang mangyayari dito is magiging rancid ito or aanta. So, the next time na kailanganin ninyo ng latik, hindi nyo na kailangan gumawa pa. Ilabas nyo lang yung inyong itinabi sa ref, i-microwave nyo for a little while hanggang matunaw yung oil, and ready na yung inyong latik agad. So, gagawa naman tayo ngayon ng budbud para sa ating sapin-sapin. So, what I have here is a pan at ito ay mainit na. And then, dito sa ating pan, maglalagay tayo ng 1 cup ng desiccated coconut. So, ito-toast lang natin ito hanggang mag-brown siya. So, wag ninyo iiwan kasi madali itong masunog. At kailangan constant din ang paghahalo natin para magpantay yung kulay ng ating desiccated coconut. So, once nag-brown na itong ating desiccated coconut, pwede na nating patayin yung ating apoy. And then dito, mag-a-add tayo ng 1.5 to 2 tablespoons ng sugar.
And then, imimix natin ulit hanggang maging thoroughly blended. And then, palalamigin lang natin ito completely at ito na yung ating gagamitin na budbod. And our sapin-sapin is ready to serve. So, hindi na natin inilagay muna yung ating budbod sa ibabaw niya. Isa-serve natin ito in a separate container. Kasi may mga iba na hindi kumakain ng budbod, so they have the option kung gusto ba nilang lagyan or kung ayaw nila. So, nakita ninyo nakakaunti lang yung ating ginamit na ingredients at napakadaling sundan ng ating procedure. So, especially for those who are abroad like me, from now on, hindi nyo na mamimiss ang inyong paboritong kakanin na sapin-sapin kasi kahit sa mga bahay ninyo ay pwede na kayong gumawa nito. So, sana po ay nagustuhan nyo tong ating video for today at sana ay itry nyo tong ating recipe. So, maraming salamat po ulit sa panonood. Hanggang sa susunod.